morning. Okay? So kung naalala nyo, I posted an article regarding rainwater harvesting, treat and reuse, and against wastewater treatment and reuse. Okay, I posted there na it is more ideal to treat your wastewater rather than treating or capturing rainwater, treating them and using them as potable or non-potable water supply. Bakit? Hindi porket mayroong ordinansa regarding rainwater harvesting daw, green daw, ganon. Hindi basta-basta ganon yun. Kasi dapat pinag-aaralan yun kung yung investment mo doon is may return of investment, or gaano katagal mo mababawi yung investment mo in capturing rainwater, treating them and reusing them as your potable or non-potable water supply. Bakit? Kasi walang ganyan sa States. Alam nyo, meron ba tayong data na nagsasabi na yung rainfall intensity, okay, rainfall intensity, okay, maximum rates of rainfall in various cities or area, unlike doon sa amin sa States, meron kasing ganyan. Bago ka mag-decide na mag-capture ng rainwater, pinag-aaralan yan yung maximum rates of rainfall in various cities. Sa amin yan sa States. Dito, meron ka bang nakukuhang data? Wala. Okay? Second, how frequent frequency of and duration of storm, okay, or rain, okay, di ba? Kasi useless yan eh. Gaano kalaki ang dapat mong gawing rainwater tank, di ba? So wala yan. Dapat hindi yan mga ulul lang yung gumagawa ng mga ganyan na basta sinasabing ordinansa, so for compliance purposes, so ginagawa nila. Hindi ganon. So tawag dito, isa pa, itong kung nanonood kayo mga balita, yung sabi ni Kuya Kim at saka si Mang Tani, okay, yung Ondoy daw is 300 mm ibinuhos sa isang araw. That is the rainfall intensity. 300 mm sa isang araw. Ano ka? Yung rainfall intensity na sinasabi ng Pag-asa, okay, pareho ba yan ng rainfall intensity na nasa code natin at na kinopya natin sa Uniform Plumbing Code? When you are talking about rainfall intensity, okay, basa yan yon. Anyway, we will talk about that on our YouTube channel. Yan, 1 GPM. It has been recorded in the States at 4 inches per hour. Using this rate of rainfall, it can be shown that 1 gallon per minute will collect on 24 square feet of horizontal surface. Yun yung rainfall intensity na sinasabi na nasa code natin, na kinopya natin sa Uniform Plumbing Code. Ito pang isa, itong Revised National Plumbing Code natin,
nangungopia na nga lang, hindi pa malaman kung tama o mali. Tingnan mo, saan ba ang dito, wag mo, hindi ko na pinagtsatsaga ang sundan yan at mauubos lang yung buho ko. Diameter of drain leader type. Dito pa lang sa diameter nila, this is not the international standard of size piping. Okay, 51, walang 50, dapat 50, 75, 100, 125. Yan ang international sizing ng pipe. Dito, rainfall intensity, hindi malaman kung nasaan ang rainfall intensity rito, hindi malaman kung nasaan yung pipe diameter. Okay, unlike dito sa Uniform Plumbing Code, ewan ko sa mga ito, pagulo lang ito, Uniform Plumbing Code. Okay, yan, iba. So wag na nating pag-usapan yan this tawag dito video. Dito tayo mag-usap. Okay, since doon sa green na yan, okay, so dapat mayroon kang research dyan na dapat alam mo kung saan, kung ideal ba ako mag rainwater harvesting and reuse or hindi. Sapat ba yung return on investment, yung investment ko, makukuha ko ba in how many years, or nagsasayang lang ako ng pera. Okay, tulad sa Cebu, merong ordinansa, this square meter roof area, ito yung dapat tangke mo ng rainwater tank. Saan mo gagamitin? Meron akong inspect doon, isang sikat na university, Catholic school, dahil nagreklamo sila na yung laman daw ng sikpaw nila tuwing misa nauubos lang kababayan sa kuryente. Okay, tapos may nakita, sir, meron kaming rainwater harvesting dito. Nakita ko ang laki ng tangke kasi ang laki ng roof area nila. That is an ordinance. Sabi ko, padre, saan nyo ginagamit yan? Wala, sir, yan lang, nakapundo. Ayos, mga ulol kayo, di ba? Para for compliance purposes, hindi naman ginagamit ni reuse. Isa pa, kaya pala nauubos yung laman ng sigpaw nila, kababayan sa kuryente, dahil yung design ng plumbing system, kung hindi ako nagkakamali, mga 3 to 4 story lang yung, pero malawak na eskwelahan, downfeed system, elevated water tank system. Transfer sa elevated water tank, siyempre walang pressure pababa, binus pababa. Puro plus type pa yung dating design, mga water closet plus type. So paano magkaka-pressure kung hindi mo ibubos? So hinilo lang yung tubig. Pinalitan na raw nila ng tank type yung mga water closet nila, hindi pa rin daw gumana, kaya nag-booster na sila sa taas. Mga ulol nga. Yung designer is a sanitary engineer, Manila based pa naman, kilala ko, kilala sa lahat. So usually, anyway, so dito tayo sa green na ito. Okay, since as per DNR Administrative Order 2016-08, all commercial establishment shall comply with the water quality guidelines and general effluent standards regardless of volume. Okay, napakarami, napakahirap ang requirements ng DAW 2016-08. Ito yon, pH, color, although ang dating DAW is DAW 35, nandito na yung pH, color, BOD, COD, oil and grease, total suspended solids, ay coliform na rin. Itong surfactant, itong nadagdag ammonia, nitrate, phosphate, yan
Ngayon, since it is already an ordinance, an administrative order na dapat i-comply talaga, dito na tayo mag-invest. Kasi total i-comply mo ito, otherwise magmumulta ka ng 19,000 na ngayon per day per violation. Okay, so pag ang contractor nyo is ma-comply itong requirements ng mga parameters ng DAO 26-08, ito na yung dapat i-reuse ninyo, kasi itong quality na hinahanap ng DNR is almost drinkable. Okay, pag naipasa mo itong phosphate sa 1 ppm, ammonia of 0.5, para na ring halos kung konting kimbot na lang yan, purified water na yan ang quality. So itatapon mo lang yan, sayang, di ba? So incorporate this one, your investment and compliance to DAO 26-08 in your plumbing system design. Dapat mag two-line system na kayo, kasi dito bawat gamit mo, bawat inom mo, ihi mo, tae mo, may mapoproduce ka lang wastewater which is to be treated as per DAO 2016-08 na pwede mong i-reuse for flushing toilets for non-potable use. Okay? So dito ka na, hindi na yung rainwater na walang kasiguraduhan na kailan uulan ulit, di ba? So yun, kung sa tingin nyo consistent ang contractor ninyo na mai-supply ito, maibigay itong parameters na ito, yung quality of treated water, dito na tayo. Huwag nyo basta-basta itapon yung treated water ng compliant to DAO 2016-08 dahil napakasayang yan. Okay, so yun, maybe you will try, or our system, yung Turkish, ito yung system namin. Ipakita ko lang sa inyo kung gaano rin ka-efficient hindi naman sa pagmamayabang. Okay, Turkish Green Sewage Treatment Plant, an enhanced hybrid non-aeration electrobioreactor with phosphate extractor. Kasi kung ang water treatment mo, wastewater treatment process mo is walang phosphate extractor at saka ammonia stripper, hindi papasayan. Tulad nung sa mga dating design na walang tertiary treatment, lahat na bagsak yan. Maniwala, patutuloy ako ulit kung papasa sila sa DAO 2016-08. That's why by the year 2021 dapat i-comply na ito, kasi binigyan lang sila ng grace period na dapat nilang i-comply yung 2016-08, otherwise magmumulta na sila. So yon, our system, ganito, para ma-check lang, ano yung sinasabi rito, an enhanced hybrid, kasi pinaghalo-halo kung ng mga different treatments to comply ng napakahirap ipasa na requirements, parameters ng DAO 2016-08. Non-aeration, okay? Why non-aeration? Because lahat ng mga establishment owners allergic dyan sa aeration na yan, kasi 24/7 mong paandarin yan, yung bayarin sa kuryente dyan, patayin na, di ba? But we do non-aeration electrobioreactor process without using chemicals, without tawag dito walang chemicals dyan, walang aeration, orasyon lang ni Amang gagamitin, ayos na. Okay, so sample, okay, pakita ko lang sa iyo paano
how Turkish green sewage treatment plant works. Okay. Ito, this is a wastewater coming from the equalization tank. Hindi pa na-aerate ito, equalization tank ng isang STP doon sa office namin, yung building ng office namin. Okay? Hindi sa amin yung building ha, doon lang kami nagre-rent. Ngayon, hinaluan natin yan ng tawag dito, naka-grease trap kami kasi doon. Basta to try our process, hinaluan pa namin ng grease yung mga sebo, although it is not recommended na talaga yung mga sebo, kaya nga may grease trap para hindi mahirapan ang mga wastewater treatment plant, kasi napakahirap i-treat yan, lalo na sa biological process. But to prove to you that our system is very effective, so kasi may mga orasyon yan, hinaluan namin yan. So this is our, ito yon. Okay, ngayon without any aeration, kahit na from the septic tank direct to our system, may additional lang tayong mga from the septic tank, mga contact at saka clarifier tank. Then we will pump the effluent of the septic tank through our electrobioreactor. So this is the video sample. Yan niloblob namin dyan, kung nakikita nyo, yan yung electrobioreactor natin, which is in only one pass process. There are so many treatment happens took place on that system, on that particular process lang, part of the process. So pakita ko lang sa inyo paano siya magtrabaho. Okay, fast forward lang natin, baka mainip kayo. Yan, dahan-dahan, lumilinaw. Okay, without any added chemicals and aeration. Tinitreat niya all kinds of contaminants, tinitreat niya through that gadget. Okay, yan yung isang tuklas ni Ama na isang dating bagsak or take 3 sa chemistry 1 nung nag-aaral pa sa Adamson. Take 3 ako dyan sa chemistry 1, pero ngayon isang tuberong chemist na, ay scientist pa, so yan yung yan yung process namin na electro bioreactor. So lahat yan without any added chemicals and aeration. Kita mo, tinitreat niya industrial, domestic waste, heavy metals, lahat yan tinitreat niya. Okay, so after this electrobioreactor process, okay, pupunta yan sa isang mixing tank for further contact and tawag dito reaction doon sa then pupunta yan down sa isang clarifier or seedling tank. Makikita mo dito, dali ano ba yan, kita mo yung dating kulay evac na wastewater. Makikita mo without any chemicals or aeration, yung sludge na dyan, at saka yung scum na lumulutang nagiging puti. Ibig sabihin treated siya, lahat ng kinds of contaminants treated siya. Lahat ng parameters na kailangan i-treat, BOD, COD, color na yan, with only one pass na treat na niya. Okay, yan yung katibayan na tawag dito na yung electrobioreactor is very efficient. Okay, so yun, makikita mo
malinaw na siya. Okay? Yan, galing sa marumi, lumilinaw. Walang camera trick yan, pinapass forward ko lang para makita nyo. Okay? Yan. So after yan, kung makikita mo, yan yung sludge. Unlike the sludge of a biological process, di ba? Yung sa seedling tank nila, ang sludge sa tulad ng mga SBR, extended aeration, brown pa rin yung sludge nila at saka yung scum. Pero dito puti na yan, no? Puti na yan, treated na yan. Ngayon dadaan yan sa filtration. Ito ginamit ko lang dito is a coffee maker filter. Kung makikita mo, napakalinaw na yan. Yan, no? Okay? Yan yung proseso. Okay? Yan, halos purified water na. Kita mo, basang-basa yung nilagay kong kahan ng Marlboro ko sa likod, di ba? So hindi nagtatapos yan dyan. Although lahat ng parameters treated na siya, hindi pa rin nagtatapos dyan kasi kailangan mo pa, although pati coliform bawas na dyan, BOD sigurado dahil sa clear na ng kuhan, color papasa na yan, wala ng oil and grease yan, suspended solid wala na. Okay, so pasado na yan halos. Okay, por siguro dadaan pa yan sa disinfection. Okay, i-disinfect pa ulit natin yan either by UV or chlorination. Okay, so coliform, total coliform, tapos na yan dyan. But since we have a requirement for ammonia gas, okay, ammonia, napakahirap ipasaya dyan. Yan, 0.5 ppm. Okay, hindi kayang i-filter yan dahil gas yan eh. So dapat meron kang gas stripper sa system mo. Okay, yan, isang agimat ni Ama na na-incorporate doon sa sistema ng turquoise green STP. Okay, so tapos na lahat, na-treat na natin lahat, pati ammonia. So that's the time mag-sampling ka na and wala. Okay, kita mo ang requirements ng Dow 35. pH is 6 to 9, pasado tayo 7.8. Color 150, medyo malabo pa yan. Sa atin napakalinaw, 5 lang. Okay, BOD 50, 7 lang sa atin. COD 100, 10 lang sa atin. Oil and grease 4. Okay, 15. Total coliform 100. Okay, suspended solid. Tapos yung pinakamahirap ipasa, ammonia and phosphate 0.2, 0.5, 0.03, 1. Okay, wala. So yon, nagtatapos ang presentation natin. So kung meron kayong problema sa STP, which is pasado nga kayo doon sa Dow 35 ngayon, tapos maglalapse na yung compliance action plan ninyo ng 5 years, magmumulta na kayo by next year kung hindi kayo mag-upgrade. Just contact Ama. Nagka-post po yung number natin, saka email ad. Then doon sa, yun nga, sabi ko nga, sayang itong treated water na may pasado sa Dow 35 kung itatapon nyo lang. Reuse it. Then if you want to incorporate your STP, then try to call us and we will do your complete green plumbing design. Okay, 2-line system, non-potable, potable. So
Frias. So maraming salamat. Kung merong mga katanungan, mga presentation regarding our agimat, okay, yan, no, wag mag-atubiling mag-contact kay Ama. Okay. Salamat po. At ulitin ko lang tong process namin, ha, na yung magic ni Ama. Okay. Yan, bakyan, okay, lumilinaw siya sa pamamagitan ng magic ni Ama. Okay, okay, ayan, treated na yan. Okay, without any additional chemicals and aeration. Okay, wala na kayong problema sa aeration na yan. Okay, kita mo naman yan, hindi pa na filter yan. Okay, salamat po. Salamat, maraming salamat. Okay, thank you.